Okay, Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Eksakto yata itong nakaano natin, no, yung sa may Mount of Olives. Kasi mountain of cheerful sacrifice. Okay, Matthew chapter 26, this is the prayer of the Lord sa Gethsemane. Okay, basahin lang po natin 26 to 29. Matthew chapter 26 muna, verses 26 to 29. At ito ay may kinalaman doon sa muna sa ating Lord's Supper. Okay, Matthew chapter 26, kung nandiyan na kayo, say amen. Okay, pwede tayong tumayo. Basahin natin ang mga talata. Since meron tayong Lord's Supper ngayon, okay, so ang message ko is may kinalaman sa ating Lord's Supper. Okay, basahin natin ang verse 26. Saglit lang ha. Verse 26 hanggang verse 29. Okay, sabay-sabay na lang natin basahin lahat ng apat na talata. Ready, go? And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to his disciples and said, "Take it, this is my body." And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remissions of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth for this fruit of the vine until the day that I drink anew with you in my Father's kingdom." So diyan nakasulat yung word na fruit of the vine. So ang ininom nila is hindi alak. Amen? Okay? So wag kayong gagamit sa mga future pastors. Wag kayong gagamit ng alak. Alam niyo ba na mayroong mga ibang ginagamit nila alak? No? Lalo sa Catholic, alak din yun. Mayroong konting yun. Pero tayo is fruit of the vine. Kung gusto nyong medyo talaga, pwede tayong kung gusto nyo one time, magpiga kayo talaga ng yung grape juice. No, yung grapes talaga, napipigaan, tapos yun ang magiinom natin, no? Tapos magbe-bake talaga tayo ng yung bread. Pwede yun. But for now, gamitin natin yung Welch. Amen? Pero message natin is, I will concentrate on the cup. Okay? The cup of the Lord's sacrifice. The cup of the Lord's sacrifice. So yan ang message natin ngayon. Bagamat meron tayong dalawang element, the element of bread, which is symbolizes the body of the Lord Jesus Christ. Tapos yung cup symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ. Pero yung blood na yan, maraming makikita kayo na blood during the time na nag-sacrifice ang Panginoon. First na blood na makikita nyo sa Kanya when He prayed in Gethsemane. Hindi pa siya pinapako, pero yung kanyang sweat ay may halo ng dugo. Of course, isa sa pinakamaraming dugo na makikita natin is during His sacrifice before the cross, yung nung nilati ko siya hanggang dun sa cross. At makikita pa rin natin yung blood at the end, nung time na makikita natin na ito yung ginamit niya rin para i-offer sa God the Father para mabawalang sala tayo. Okay? So, mahaba yung ng blood sa buhay natin. Tanda natin, we are bought with the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? So, ang message natin is the cup of the Lord's sacrifice. Gusto kong daan na lang natin yung mga sacrifices sa ginawa ng Panginoon sa before, yung mula doon sa Gethsemane hanggang sa kanyang resurrection. So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, bigyan niyo po ako Panginoon ng wisdom as I preach your word through your Holy Spirit's power. At dalayan ko rin po na i-convict niyo rin po kami Panginoon. Ganon din po Panginoon, bigyan niyo po ako ng mga tamang salita. Lord, I acknowledge na kayo pong nagbigay ng mensahe. At ganon din po Panginoon, kayo rin po ang magbigay sa akin ng kalakasan. And even kakayanan Panginoon na makapag-preach na hindi ma-disturb ng aking karamdaman din po, Panginoon. Ganon din po, sa bawat isa, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maging attentive sa inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, na bawat isa, kayo pang may taas pong muli. Ito na po kami. Samo dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede lang po tayo maupo.
Okay, so sabi ko nga, makikita natin yung blood of the Lord Jesus Christ for several times. So mag-concentrate lang ako sa tatlo ngayon. Number one, makita natin when He prayed in Gethsemane. Gusto ko emphasize the prayer of protection and in victory. Sorry, the prayer of protection, the prayer of protection and victory, tama, no? Protection and victory. Gusto ko makita nyo yung prayer ng Panginoon for our protection and victory. When he was in Gethsemane, makita nyo po sa Luke chapter 22, buksan nyo pang Luke chapter 22 verse 40. Luke chapter 22 verse 40. Makikita nyo ang Panginoon nag-pray. And during that time, yung kanyang prayer is not an ordinary prayer. Dahil yung prayer niya, this time lang siya nag-pray na talagang may umano na dugo sa kanyang pawis. At hindi natin alam kung ano yung kanyang mga specific prayer. Pero sabi niya dito sa may verse 40, and when he was in the place, he said unto them, and that is Gethsemane, pray that ye enter not into temptation. Sinabihan niya yung kanyang mga disciple that you need to pray, not to enter into temptation. So ibig sabihin, alam ng Panginoon ang dadaanan ng maraming temptation ng mga disciples. Sinabihan sila na mag-pray, and he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed. So medyo malayo ng konti, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. And that is, yung cup na yan is yung kanya magiging sacrifice in the cross. Pero sabi niya, nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. So napakatindi ng kanyang prayer to the point na may mga angel na nag-minister sa kanya to strengthen him. And verse 44, and being in agony, he prayed more earnestly. Meron pa siyang mga ibang bagay na pinag-pray. May mga bagay siya na talagang dinaan niya sa kanyang Ama sa langit. At doon sa kanyang panalangin, his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Na para daw yung dugo na nakikita nila na pumapata kasi doon sa klase daw ng kanyang prayer, according sa na mayroon daw yung siya mga veins na pumutok na talagang grabe yung kanyang intense yung kanyang prayer, na humalo yung kanyang dugo sa kanyang pawis. And makikita natin dito, makikita natin dito that he prayed to the Father for personally. Meron siyang sinabi sa kanyang Father. Nasabi niya, if it is possible, yung cup is maiwas sa kanya, but sabi niya, not my will, but thy will be done. But I believe na hindi lang siya nag-pray for his own self, but he prayed for his disciples. He prayed for us. Amen? Nagpipray ang Panginoon, at ito ang isang bagay na kailangan natin ma-realize. When the Lord prays for you, pag ang Panginoon nag-pray sa iyo, huwag mo sayangin yung prayer ng Panginoon sa iyo. Amen? Pinag-pray tayo ng Panginoon. He knows what will happen to His disciples. He knows that they will be affected, they will be offended. At pinag-pray niya ang kanyang mga disciples. Each disciples pinag-pray niya. Tingnan niyo sa Matthew chapter 26, verse 31. Matthew chapter 26, verse 31, is, then saith Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. Lahat kayo ma-open. Lahat kayo may scatter, lahat kayo maapektuhan. For it is written, I will smite the shepherd. Ito yung mangyayari, huhulihin yung kanilang shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. That night, matitest ang kanilang faith sa Panginoon. That night, yung kanilang tinitignan na Savior, yung kanilang tinitignan na Master, huhulihin at hindi papalag. That night, makikita nila kung paano paparusahan ng Panginoon. Kinabukasan, makikita nila kung paano mangyayari yung prophecy na sinabi sa kanila ng Panginoon na mamamatay siya. Amen? Pero pinag-pray niya, alam niya yung mga disciples. And I think, kung titignan natin, ang Panginoon, maraming mga verses sa Bible, hindi na natin iisa-isahin, but He is praying for us. Okay? Ang God the Father, nililid niya tayo sa lahat ng mga dapat nating gawin. Ang Panginoon Jesucristo is our advocate praying for us doon sa throne of heaven. Ang Holy Spirit, sabi rin sa Bible, is praying for us. Alam niyo, dami yung nagpipray sa atin, ano? Are you thankful na marami nagpipray sa iyo personally? Ang Panginoon nagpipray siya sa atin.
He is praying for their protection and victory. Ang sabi sa Luke chapter 22 verse 31, ang isang makikita natin dito, ako naniniwala, inisa-isa nila inisa-isa ng Panginoon yung mga disciples. No? May mga things ang pinag-pray ang Panginoon. Pero dahil vocal si Peter, makikita natin dito kung paano pinag-pray ng Panginoon si Peter. Luke chapter 22 verse 31. And the Lord said unto Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as a wheat. Grabe, no? Simon, hindi mo alam kung anong nasa isipan ng dyablo. Okay? He desired you. Gusto kanyang sirain, gusto kanyang i-destroy. But I have prayed for thee, amen? Ganda ng verse, no? Verse 32. Alam natin na may pwedeng possible na mangyari sa atin, pero ano sabi ng Panginoon? I have prayed for thee. Alam ng Diyos lahat ng dadaanan natin. Alam ng Diyos lahat ng things na pwedeng na kung paano tayo babagsak, paano ang gagawin ng dyablo sa atin. But He prayed for us. Amen? Your parents prayed for you. Your pastor prayed for you. Honestly speaking, isang bagay na inaano ko is yung doon sa mga bagay na pinagpipray ko ngayon, Lord, gusto kong maging soul-winning church, ang Lalaoma Baptist Church. Lord, gusto kong, yung bang, dahil may mga leading ang Panginoon na ayusin natin ang mga buhay natin, hindi lang natin pagagandahin church, hindi natin layunin lang na pagandahin yung building natin, pero layunin natin, pagandahin natin yung buhay natin. Ayusin natin yung mga buhay natin. And honestly speaking, there are times na talagang, meaning ko sa inyo, I was discouraged for several times. Yung akala ko na dinisciple ng several years since no ako ay naging pastor dito ng mga naging bunga natin sa Bible College. Yung nasa isipan ko na para bang I have give my best, pero later on nang na-discover ko, sabi ko, hindi ko pa pala naibigay yung pinaka-best. There are times na madi-discourage ka kapag may mga nagbabackslide na mga workers sa church. When they fail. And I pray, I know na ibang klase yung prayer ng Panginoon to the point na nagkaroon siya ng dugo sa kanyang pawis. Why? Because when He is praying, He knows. Ang hirap mag-pray no kung, halimbawa, puti na lang hindi ako Diyos. Hindi ko alam kung anong mangyayari kay Israel next year. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga Bible college na inahawakan ko ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa bawat miyembro ngayon. Pero ang hirap sa Panginoon, nagpipray siya, alam niya kung ano yung mga dadaanan eh. Nakukuha niyo ibig sabihin? Yung bang napipicture ng Panginoon lahat ng dadaanan nila eh. Although ang kagandahan din sa Panginoon, alam niya na someday malalagpasan nila, pero yung prayer ng Panginoon, Lord, wag mong hayaan na mag-fail sila. And I pray na ma-realize natin to, na doon sa Gethsemane, hindi lang doon siya sa cross nag-suffer for us, but He is suffering for us during the time ng Gethsemane na pinagpipray niya rin tayo. Every time na nagpipray siya, that we will not fail Him. And I pray na ma-realize natin doon, sarap isipin na ang Panginoon nagpipray sa iyo, do not despise that prayer na galing sa Panginoon. Do not despise that prayer na galing sa Holy Spirit. Amen? Sometimes, hindi natin tinitingnan itong mga bagay na to. But sabi dito, and He said unto them, sabi niya, when thou art converted, strengthen thy brethren. And He said unto him, Lord, I am ready to go with thee into the prison and into death. Grabe yung prayer ni by the way, wag ka magtiwala na kaya mong sumunod sa Panginoon by your strength alone. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, and He said, I tell thee, Peter, itong mangyayari. The cock shall not crow this day before thou shalt thrice deny me. Okay? Hindi titila ako yung manok hanggat hindi nangyayari yung 3 beses mo kung i-deny. Amen? Amen? So alam ng Panginoon yun.
So His cup of sacrifice included His prayer for us. So it is not just a prayer, it is a prayer that cares. Pinapakita niya that He really cares for us. Actually, nung time na yun, nangyari yun that time, dininay ni Peter ang Panginoon for 3 times. Anong ginawa ng Panginoon sa Luke chapter 22 verse 61? And the Lord turned and looked upon Peter. Yung tingin ng Panginoon na, Peter, hindi para sabihin kay Peter na, Peter, sinabi ko na sa iyo. Pero Peter, alalahanin mo, pinag-pray kita. Amen? Hindi ka nakinig, pero pinag-pray kita. And Peter remembered the word of the Lord. How He had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Okay? So ang Panginoon, yung first thing na makikita natin sa sacrifice, na cup of sacrifice, is His prayer for us. He also prayed for us, hindi niya lang pinagpipray para ingatan tayo, para protectionan tayo against the, tanda natin to, ang Panginoon pinagpipray niya tayo para protectionan tayo against the temptation. Pero pinagpipray niya rin tayo to be revived. Gusto niya ma-revive ka. Amen? Ang sabi dyan sa John chapter 21 verse 15, anong ginawa dito? Nag-backslide si Peter, amen? At anong anong mga truth about sa backsliding na isang Kristiyano? Pag nag-backslide ang isa, mangyayaya pa yan, no? Amen? Sabi ni Peter, balik na tayo sa pagpangingisda. Anong ginawa ng mga iba? Sige, sama kami. Amen? Amen? Bakit kaya? Kapag sana naging courage tayo kapag influensya yung ibang tao na mag-witness. Amen? Pag nag-backslide, tara, mag-backslide tayo. Tapos sabi naman ng iba, sige, sama ako. Pero pag sinabi mong, tara, mag-witness tayo, ayaw naman, no? Maganda kapag kayong magandang influence. Pero anong ginawa ng Panginoon kay Peter? When he backslid, sabi dyan sa John chapter 21 verse 15, so when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? I-revive ka ng Panginoon sa kanyang prayer. He prayed for His revival, for your revival. Pero every time we commit sin in our life, every time we fail, the same question na sasabihin sa iyo ng Panginoon, the same question na dadaanan mo ulit, lovest thou me more than this? Amen? Every time you fail the Lord, pag bumalik ka sa Panginoon, Lord, patawad. Ang tanong sa iyo ng Panginoon, pinapatawad kita, pero lovest thou me more than this? Several times. Pag sinabi mo, Lord, thou knowest that I love thee, then feed my lambs. Alam niyo, kapag tunay kang may pagsisisi, hindi ka yung paawa effect. Ang tunay na may pagsisisi, he will start to do the main business. What is your main business? Feed the lambs. Be an encouragement. Okay? Humanap ka ng ministry na gagawin mo. Pag tinanong ka ng Panginoon, lovest thou me more than this? Yes, Lord. Anong ginagawa mo? Wala. Feed my lambs. Amen? Sa tingin nyo, pag tinanong ka ng Panginoon, lovest thou me more than this? Tapos gagawin mo, yes, Lord. Pero dito na lang ako sa sulok, ha? Lovest thou me more than this? Pero hindi na ako mag-church, ha? Lovest thou me more than this? Sige, Lord, mahal kita, pero wala mo muna ako, ha? Alam nyo, kung ganyan ang sagot mo, pag sinabi mo sa Panginoon, yes, then start doing something. Start doing right. Amen? Start doing right. So tinanong siya ng ilang beses ang Panginoon, lovest thou me more than this? And during that time, sa may verse 17, He said unto him, the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me?
Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord. Alam niyo, ito yung pinakamaganda. There are times na sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo talaga siya mahal. Ang daling sabihin, Lord, I love thee. Lord, I love thee. Pero hindi mo talaga siya mahal. Pero darating ka sa punto ng buhay mo na sasabihin mo to, Lord, ikaw ang nakakaalam ng puso ko. Thou knowest all things, thou knowest that I love thee. This time, sinasabi mo na sa Panginoon, Lord, check mo na yung puso ko. Kung mahal talaga kita. Amen? Amen? He is praying for you. He is praying na hindi ka bumagsak. He is praying na ikaw ay ma-revive. His prayer for us is to be sure not to be alone. Alam niyo ba na ang prayer ng Panginoon sa kanyang mga disciples, Lord, sa kanyang God, sa kanyang Father, sa isa sa prayer, ang alam niya na magsasuffer yung kanyang mga sheep, yung kanyang mga disciples, babagsak, but He is praying for their revival, but He is also praying for Holy Spirit leading. Alam niyo ba ng Panginoon, nagpipray din siya? Sabi niya dyan sa John chapter 14 verse 16, And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Ano yung prayer ng Panginoon? He will pray, He prayed sa kanyang mga disciples, dati kasama niyo ako, ngayon hindi niyo na ako makakasama, but bibigyan ko kayo ng makakasama. That is the Holy Spirit. That He may abide with you forever. Ang Holy Spirit hindi naaalis sa inyo. Even the Spirit of truth, the world cannot receive, because it seem Him not neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Alam niyo ba na isang bagay na makikita natin dito is pinag-pray ng Panginoon na hindi ka lang pinagpipray ng Panginoon na maiwas sa temptation, pinagpipray ka ng Panginoon na every time na babagsak ka na ikaw ay marirevive, pinagpipray ng Panginoon na kapag tayo ay na-revive, meron tayong kasama ang Holy Spirit para mag-guide sa atin. Amen? At another thing, pinagpipray niya na ang Holy Spirit pag nag-guide sa'yo, He will also empower you to witness. Amen? Merong sharing ng gospel. Kapag na-revive ang isang taong, unang-unang marirevive is to share the gospel. Acts 1:8, And ye shall receive power after that the Holy Ghost is upon you, and ye shall be witnesses. Pag nasa sa yung Holy Spirit, pag meron kang power from the Holy Spirit, anong ginagawa ng power na yan? That is power to share. Amen? Okay? Power to share. Alam nyo, pinagpipray ko to, Lord, I want to obey you na parang yung, gusto ko yung yung gayahin yung one soul a day. Walang masama doon. Pero ayoko ma-discourage na kapag hindi ako nakapag-witness sa one day, hindi na ako nakapag-witness, hindi ko na lang itutuloy. Kung hindi ka man nakapag-witness ng isang araw, then anong gawin mo? Then witness as many as you can. Every opportunity na meron, pag-witness ka. Kasi pagka once a day, baka magkaroon ka rin ng na, Lord, nakapag-witness na ako. Tapos may nakita kang tao, hindi mo na winitnessan, nakapag-witness na ako eh. No? Pero mas maganda yung, pag nakapag-witness ka, witness ka ulit. Pag may opportunity, witness ka ulit. Lahat na I thank God last December 24, nakapag-share kila Brother Harold, direct to the point, yung message. I think 29. No? Pero lahat ng opportunity, sige lang. Hindi natin alam kung sino talaga yung sino talaga yung kausapin ng Panginoon. And pinagpipray ng Panginoon na someday God will use you that you can turn the world upside down. Sabi sa Acts chapter 17 verse 6, And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying. Ito yung sinasabi ng mga laws, These that have turned the world upside down. Amen? Okay? Grabe yung prayer ng Panginoon, He is praying for us na huwag tayong mahulog sa temptation. But He is also praying for us na kapag nahulog tayo, babangon tayo, marirevive tayo. At once na tayo na-revive, gusto ng Panginoon, gawin mo na yung main task ulit. Bumalik ka sa main task. Okay? Balik tayo. And maging passionate ka ulit. So first thing na ginawa ng Panginoon is His prayer, protection, and victory.
Yan yung isang cup of sacrifice. And by the way, bakit ko tinawag yan na cup of sacrifice? When he prayed, merong dugo sa kanyang pawis. Hindi nyo pa nasubukang umiyak na meron kang mga pinag-pray pero hindi nakita mo yung pinag-pray mo kaya makikita mo kung paanong nabaliwala yung prayer mo. Pero kahit mabaliwala, pray pa rin tayo. Amen? Yung may mataas kang mga expectation hindi nangyayari na pray ka pa rin. Ang pinakamahirap, honestly, sino sa inyo sa tingin nyo madaling mag-pray? Hindi madaling mag-pray. Kasi kung magiging seryoso tayo sa prayer, para ka nakikipag-battle pag nagpipray. Amen? Hindi nyo alam yung bigat ng responsibilidad pag nagpipray ka for the church. Nagpipray ka for the whole Alam nyo siguro alam nyo to, pag matigas ang mga muscle mo, ibig sabihin, hindi ibig sabihin maskulado ka. Pag matigas ang muscle mo, ibig sabihin, stress ka. Pag matigas yan, ang sakit, stress ka. Pag diniin na yan, sakit, stress. At ngayon ko nararamdaman alam niyo yung stress na yung para bang hindi na nawawala yung stress. Okay? Hindi na nawawala yung pain, hindi na nawawala even sa sakit, parang naghahanap ako ng gamot ko na babagay sa akin na yung pag ininom ko, hindi ako magkaroon ng sinus. Ang dami ko naging sakit ngayon may sinus, may konting uubuhin ka, konting ang dami mong Okay? Kaya sabi nga sa one of the deadliest work daw, sabi ni Pastor Kabahar, gusto niyo madaling mamatay? Magpastor kayo, amen? Hindi ganun kadali, honestly. Sometimes gusto mong umiyak pero hindi ka pwedeng umiyak basta-basta. Sometimes you are discouraged pero hindi ka pwede maging discouraged, especially sa pulpit. Amen? Pero may prayer ang Panginoon sa atin. I thank God for His prayer. Second, the passionate persistency on the cross. The passionate persistency on the cross. Sa Luke chapter 22 verse 41, and he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Sinabi ng Panginoon Jesucristo ito. Sabi niya, Ama, kung gugustuhin mo, pwede mong tanggalin ito. Pero nevertheless, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo mangyari. Amen? His passionate persistency, makikita mo in fulfilling His Father's will. Walang ibang ginawa ang Panginoon but to obey the will of His Father. Tingnan niyo yung mga verses, John chapter 4 verse 34. Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Grabe Anong gawain ng Panginoon? Walang Panginoon dito nang naging bata ang Panginoon, hindi kwento kung anong itsura ng Panginoon during yung kanyang pagiging bata, during teenager. Mapalad pa nga tayo, nag-enjoy pa tayo sa ating sa ating childhood, nag-enjoy tayo sa ating teenager life. Pero ang Panginoon, my meat is to do the will of Him that sent me. At the age of 12, makikita mo na yan, nakikipag-usap sa mga doktor, makikita mo na yan, nakikipag-usap sa mga adult about His Father's business. Grabe, Wala naman sigurong masama na kapag ka nagkaroon tayo na bigyan natin ng panahon ng Panginoon. Okay? Sabi niya sa John chapter 9 verse 4, I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. Ang nasa isipan talaga ng Panginoon is to work or to fulfill what His Father's will. He is very passionate and persistent in doing the will of the Father. Sana because of His passionate persistency, it challenged us to be persistent in our Christian life.
Sana kung ganun katindi ang Panginoon, sana ganun din tayo sa Christian life. Amen? James chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12, seryosohin natin to. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Kapag may mga temptation, kapag may mga pagsubok, may mga problema sa buhay natin, ang gagawin natin, endure, amen? Amen? Tuloy. Huwag tayong mag-give up. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Kahit anong mangyari, huwag kang matitinag. Unmovable, huwag kang makikilos, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Alam niyo, ang ganda no, pag nandito tayo, yung seryoso tayo mag-serve. Hindi yung pakitang tao ka lang na mag-serve. Yung seryoso tayo sa ginagawa natin sa Panginoon because we love Him, not because we want to impress somebody. Okay? Hindi kailangan ng Panginoon ng skills natin. Ang kailangan niya yung heart mo. Alam niyo kung gaano ka-persistent ang Panginoon? When He paid for our debt, yung utang, yung ating kasalanan. Matthew chapter 27 verse 34. Matthew chapter 27 verse 34. They gave Him vinegar to drink, mingled with gall. Alam niyo, ibig sabihin yan? Yan ay parang pain reliever. And when He had tasted thereof, He would not drink. Pag naawa sa iyo yung sundalo, kaya naawa siya na hindi gusto niyang kahit papaano maibsan yung sakit dahil hindi ganun kadali na mamatay sa cross. Ano yan eh? Alam niyo yung, kung mamamatay ka sa cross, ihilingin mo na lang sa sundalo, patayin ka na eh. Amen? Yung bang pag pinaparusahan ka pa lang, yung nilalatigo ka pa lang, ihilingin mo na lang sa kanila eh. Patayin ka na kaysa matorture ka. Nakakikita kayo ng mga sundalo ko minsan, pag nakita nilang nahuli yung kalaban nila, alam nilang ito-torture, binabaril na lang nila yung kasama nila eh. Kasi alam nila na ito-torture. Yung kamatayan sa cross ay torture. Unti-unti, yung pain mararamdaman mo, every time nahihinga ka, mararamdaman mo yung pain. Na binigyan siya ng vinegar na may gall para mawala yung kanyang pain. Pero nung sabi diyan, when He tasted thereof, He would not drink. Gaano kaseryoso ang Panginoon na iligtas tayo? Gaano kaseryoso ang Panginoon na para lang mahugasan ang ating kasalanan, kailangan niyang daanan at walang shortcut, walang daya, na yung buong sakit mararamdaman niya, tinanggal niya yung, hindi niya ininom, yung pain reliever na yan. He is persistent and consistent sa bagay na paggagawa, pag ano niya. He is very passionate na gawin ang bagay na yan. At anong ginawa ng Panginoon until last time? Okay? He suffers until it was finished. John chapter 19 verse 30. And when Jesus thereof received the vinegar, this time may vinegar na binigay sa kanya, pero wala ng gall. This time ininom niya. Para lang sabihin yung word na, kasi naubusan ka na matutuyuan ka ng hininga, mahihirapan kang magsalita. Ininom niya yung vinegar niya na yan just to say the word, it is finished. It is finished. As we partake the Lord's Supper, sana ma-realize natin to. Ang Panginoon natin, finisher. Hindi siya nag-give up. Amen? Hindi nag-give up ang Panginoon. So I pray na maging finisher din tayo. Amen? Amen? As a Christian, yung kanyang passionate persistency must challenge us to finish our race as a Christian. Acts chapter 20 verse 24. None of these things, sabi ni Apostle Paul, but none of these things move me. Alam niyo, gusto niyo maging matagumpay sa Christian life? Neither count I my life dear unto myself. Listen, hanggat nakatingin ka sa sarili mo,
Hanggat ang iniisip mo sarili mo, hanggat na iniisip mo kaganti yung gusto mong maramdaman sa sarili mo, gusto ng sarili mong mga bagay, sabihin ko sa iyo, hindi ka makakapag-serve sa Panginoon. Pero as long na sinabi mo, Lord, I count not my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry, amen? Sana ganun tayo, no, Lord? Whatever ministry na ibibigay mo sa akin, gusto ko tapusin ko ito with joy. Okay? Balik natin yung hindi na happy to serve. Blessed to serve. Okay? Which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of grace of God. Sabi ni Apostle Paul, walang makakapag-move sa akin. Ibig sabihin, he can sacrifice everything just to finish his course. Sana ganun tayo. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore saying we also are compassed about with a so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, lahat ng nagpapabigat sa atin, lahat ng nagpapabagal sa atin, lahat na nakakahadlang sa atin, and every sin which that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen? Sana tanggalin natin anumang bagay na kasalanan. As we partake the Lord's Supper, sana tingnan natin to, no? Lord, gusto kong tumakbo na yung takbuhin, gagayahin kita. Ang sabi sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Wala na tayong ibang tinitignan kundi ang Panginoon. For the joy that is set before Him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tapusin natin yung race natin. Apostle Paul said in Philippians 3:13-14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. This one thing I do. This is my concentration. This is my focus. Forgetting those things which are behind. Kalimutan mo na yung mga nakalipas, but reaching forth unto those things which are before. Amen? Alam niyo kung hindi tayo productive ngayong year, this 2026 maging productive tayo. Kung hindi mo nabasa yung Bible mo this year, basahin mo na. Amen? 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 Take time. Take time to read your Bible. Take time to pray. Okay? And reaching forth unto those things which are before. At ang sabi niya dyan sa may verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen? A man and woman with character will finish what he started. Pag sinimulan mo, tapusin mo. Amen? At alam nyo ba na because of His persistency sa ginawa natin, alam nyo ba ang Panginoon, tiniyak niya to. Sabihin ko lang sa inyo ta, tiniyak ng Panginoon kung gugustuhin mo. Kung gugustuhin mo lang, tiniyak ng Panginoon na kaya mong matapos ang race. Tiniyak ng Panginoon na lahat ng bagay na gusto ipagawa sa iyo ng Panginoon, magagawa mo if you will just allow Him. Tingnan niyo ang Philippians 1:6. Tingnan niyo ang Philippians 1:6. Ito yung promise ng Panginoon sa atin. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you. Sino yung nagsimula ng good work sa buhay natin? The Lord Jesus Christ. Ano sabi diyan? Will perform it until the day of Jesus Christ. Alam nyo ba na ang gagawin ng Panginoon is ito yung pinakano natin? Isang bagay na makikita natin. Through the Holy Spirit, makikita natin na yung ginawa ng Panginoon, titiyakin niya. Na kapag susunod ka lang sa Holy Spirit of God, titiyakin niya, natatapusin niya lahat ng good work na kailangan natin gawin. Ibig sabihin ganito. Gusto ko sabihin mo to sa sarili mo. Kung gugustuhin ko, magsasaksid ako sa tulong ng Panginoon. Amen? Kung gugustuhin mo, mapupulpil mo ang kalooban ng Panginoon kung magsusurrender ka sa Panginoon. Pero kung hindi ka magsusurrender sa Panginoon, kahit anong gawin ng Panginoon, sabihin ko sa inyo, wala siya mapupulpil sa buhay mo. Amen? Amen?
Okay? Number 3 and last. Okay, makinig na. Tanggalin mo na mga cellphone. Pakitago yung cellphone. Hindi tayo nandito para mag-cellphone. Okay? Ganun na lang siguro gagawin ko, no? Pag may nakita ako nag-cellphone, tignan ko na lang kayo. Kasi kaysa naman pinapahiya nyo ang Panginoon. Ilang beses bang kailangan sabihin na magseryoso tayo dito? Okay? Number 3. Saan number 1? The prayer of protection and victory. Second, the passionate persistency on the cross. And last, the precious purifying blood of Christ. Okay, the precious purifying blood of Christ. 1 John 1:7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Gaano ka-powerful ang blood of the Lord Jesus Christ? Anong ginawa ng Panginoon through His blood? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us, not just for past sin, not just for present sin, but for all sin. Nilinis niya tayo sa lahat ng kasalanan. His precious blood cleanseth us from all sin. Through His blood, there is remission and forgiveness of sin. Ang sabi sa Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Alam nyo, mamaya kapag nag-partake tayo ng cup, ano nga ng isang cup, Brother Maning? Pag nag-partake tayo ng cup, as you look on the cup, huwag mong titingnan lang ito na ordinary cup. Kaya nga, meron tayong proper preparation na ginagawa pag nagpa-partake tayo. So do not think na ordinary cup ito. Kasi ito yung nagsisimbolize, hindi ito dugo ng Panginoon. It's just a symbolism. Pero sabihin ko sa inyo, pag tinitingnan mo to, sana ma-realize mo, paano siya nag-pray sa'yo? Paano siya nag-sacrifice sa'yo in the cross? At anong ginawa ng blood of the Lord Jesus Christ sa buhay mo? You are justified in the precious blood of Christ. Romans 5:9. Romans chapter 5 verse 9. Much more than being now justified by His blood, he shall be saved from the wrath or from wrath through Him. We are justified by His blood. Wala nang bagay na kailangang, wala ka nang iisipin na galit ng Panginoon. And by the way, once na tayo ay na saved, once na kinuha tayo ng Panginoon, we will be forever with the Lord in heaven. Walang judgment ng Panginoon sa iyo na dadaling ka pa sa impyerno. Amen? Hindi totoo yung the outer darkness na dadaling ka pa sa outer darkness. Sabihin ko sa inyo, once na na-justify ka na, wala ka nang as if hindi ka nakagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon because of His blood. Ang ginagawa lang natin, meron tayong 1 John 1:9. Anong ginagawa natin sa 1 John 1:9? Parang ginawa ng Panginoon nang hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Nalinis na yung buong katawan natin, pero from time to time, kailangan nating linisin yung paa natin. Kasi nasisira yung fellowship natin with the Lord. Pero kaya nating bumalik sa fellowship natin sa Panginoon anytime na hingi tayo ng tawad. But through the blood of the Lord Jesus Christ, you are being justified. You are justified and saved from the wrath through Him. We are also cleansed. Not just to be cleansed, but also to serve Him.
Okay? Alam niyo ba na nang nilinis ka ng Panginoon, hindi ka niya nang nilinis, but nilinis ka niya to serve Him? Hebrews 9:14. Much more than shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from the dead works to serve the living God. Actually, ang pinakaano ng Panginoon is iligtas tayo, nilinis tayo, hindi lang para iligtas, kundi para mag-serve. Listen, gaano kahalaga yung blood ni Jesus Christ sa buhay mo? The only thing that could wash away your sin is only the blood of the Lord Jesus Christ. The only thing na reason bakit pwede tayong pumunta sa langit is because of the blood of the Lord Jesus Christ. The only thing na wala na tayong babayarang kasalanan at hindi na tayo dapat matakot is because of the blood of the Lord Jesus Christ. Hebrews 10:29, ito lang yung pakiusap ko. If we have a lot of blessing because of the blood of the Lord Jesus Christ, ang sabi ng Bible, of how much sorer punishment suppose ye, shall he be true worthy, who hath trodden underfoot the Son of God. Yung mamalitin mo ang Diyos, aapak-apakan mo siya, and uncounted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. Listen, nilinis ka ng Panginoon. Huwag mo namang baliwalain yung paglilinis sa'yo ng Panginoon. Anong pakiramdam mo pag meron kang baby, no? Yung baby mo. Pinaliguan mo, no? Tapos biglang yung baby mo pumunta uli sa putik. Amen? Anong pakiramdam mo kapag yung kaliligo lang, tapos biglang naglaro uli sa ano? Tapos paliguan mo ulit, tapos laro ulit. Ano nyo? Sana ma-realize natin ito. Hindi ordinary yung blood of the Lord Jesus Christ. At nung niligtas ka ng Panginoon, that is very precious. Iniyakan niya ng God the Father. Tiniis ng God the Father na mamatay ang kanyang anak sa cross. Nung namatay ang Panginoon Jesucristo, sabi sa Bible, nagdilim ang kalangitan, nagkaroon ng kidlat, nagkaroon ng earthquake, dahil sa sakit na naramdaman ng God the Father. Tapos tayo mga Kristiyano, yung kaligtasan natin, binabaliwala natin. Hindi mo pinapahalagahan. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 6, Matthew chapter 7 verse 6, sana wag banggitin ito sa atin, ano? Matthew chapter 7 verse 6, give not that which is holy unto the dogs. Huwag mong ibigay sa aso yung bagay na banal. O huwag mong ibibigay ang perlas sa baboy, lest they trample them under their feet and turn again and run to you. Sakit, no? Pagka binabaliwala natin ginawa ng Panginoon. Christian, hindi tayo aso. Hindi tayo baboy. Huwag mong babuyin ang bagay na banal na binigay sa iyo ng Panginoon. Anong tawag kapag aso? Huwag mong asuhin, ano? Huwag mong paglaruan. The blood of the Lord Jesus Christ is so precious. And honestly speaking, as we partake the Lord's Supper, mararamdaman mo to if you're sincere. Kahit na ginagawa mo na yung tama, pero pag minagawa ka pa rin something sa Panginoon Lord, patawad. Na sometimes nababaliwala ko ang iyong dugo. Amen? Amen? Hebrews chapter 10 verse 10. By that which will we are sanctified through the offering of the body of the Lord Jesus Christ, once for all. Tayo ay sinangtipay ng Panginoon. Verse 14, for by one offering He hath perfected forever them that are
sanctified. Through the blood of the Lord Jesus Christ, we are sanctified. Kaya nga as we partake the Lord's Supper, 1 Corinthians chapter 11 verse 28, ano sabi diyan? But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Ano ibig sabihin ng many sleep? Pwedeng mamatay. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Sometimes pag tinitingnan ko yung mga tao na nagsasabi na ligtas sila, gina-justify nila nagligtas sila, tapos nagkukos lang sila ng, alam niyo, yung mga sikat na mga tao na nagkukos lang ng katisuran sa ibang mga Kristiyano. Ito sasabihin nila, ligtas sila. Minsan nagkakasala tayo na sabihin natin na, Lord, kailan ka ba magkakaroon ng judgment sa mga tao na to? But honestly speaking, sometimes tignan rin natin sarili natin. Hindi naman tayo gasing sama ng iba. Pero sometimes sa buhay natin, pag binabaliwala mo ang Panginoon, ang dugo niya, hindi nagiging maayos ang testimony mo. Sabi ko nga, ito lang prayer ko Lord, I pray na sa bawat ministry ng church, in every ministry of the church, kahit isa na mag-i-stand for Him. Isang mag-i-stand sa choir, isang mag-i-stand sa orchestra, isang mag-i-stand for the youth, isang mag-i-stand for the single, every ministry, kahit mayroon lang isa na talagang wholehearted. At makakahawa ng isa pa. At makakahawa ng isa pa. Makakahawa ng isa pa. Maghahawaan tayo na maging maayos ang buhay natin, sabihin ko sa inyo. Ang daming gagawin ng Panginoon sa church kung merong magsisimulang mag-stand for what is right. Pero sabihin ko sa inyo, hanggat may mga leader, hanggat may mga Kristiyano na sinusunod ng mga ibang Kristiyano dito sa church, pero hindi maayos ang testimony ninyo, nakikita yung buhay ninyo, sabihin ko sa inyo, hindi be-blessed ang church. Kailangan natin talaga ipag-pray na, Lord, sana merong tatayo. Hindi ito position. Yung pag nandito tayo sa church, talagang papahalagahan natin. Nandito ka na rin lang sa church, bakit nasa labas ka pa mag-standby? Pwede ka naman pumasok sa church. Kaysa maging katisuran tayo ng may gagawin natin, magyayaya pa tayo ng iba na lalabas. Pupunta ka dito sa church, magdadala ka ng cellphone, magsiselfone ka. Hindi lang naman ikaw magsiselfone, yung katabi mo magsiselfone din. Nandito ka, makikipag-usap ka, hindi lang naman ikaw makikipag-usap. Meron bang isang tao dito na nakipag-usap sa sarili niya? Ang hirap nun kapag sarili mong kinakausap mo, to sumasagot ka rin. Pero once na may ginawa kang ang tendency, hahawa ka ng hahawa. Hahawa ka ng hahawa. Anong tendency? Kapag may mga taong hindi nasisave because of our wrong testimony, wrong living sa buhay natin, sabihin ko sa inyo, someday we will face the Savior. Wala na nga tayong ginawa. Marami pang na-stumble sa buhay natin. Wala ka nang ginawa para mag-witness. Na-stumble pa yung bagong mananampalataya dahil sa mga words na sinasabi mo. Dahil sa example na ginagawa mo, akala nila leader ka. Mas maganda na yung tahimik na maayos ang buhay, sabihin ko sa inyo, kahit hindi nagsasalita, makakahawa yan pag nakakita ng nagbabasa ng Bible, binubuklat yung Bible, may magtatanong na kasama niya, paano ba magbuklat ng Bible? Dahil nakikita niya, nagbubuklat ka ng Bible. Pag nakita ka niyang pumunta sa harap, kahit hindi niya alam kung anong ginagawa mo sa harap, pupunta yan sa harap.
Dahil nakikita nila gumagawa ka ng commitment. When was the last time na pumunta tayo sa harap para seryosohin natin ang Panginoon makipag-usap? Kahit anong preaching, hindi na tayo pumupunta sa harap. When was the last time na gagawa ka ng isang bagay na kahit masakit sa sarili mo, kahit hindi ito kakatuwa ng iba, pero alam mo tama, gagawin mo pa rin dahil tama yan para sa Panginoon. Huwag nating babuyin ang dugo ng Panginoon na naglinis sa atin. Every time na magpapartake ka niyan, every time na makikita mo yung cup of blood na yan, yung cup of the sacrifice, huwag mong sayangin. Igalang mo yung sacrifice ng Panginoon. Igalang mo yung prayer sa'yo ng Panginoon. Igalang mo yung sacrifice na sa'yo. Igalang mo lahat ng ginagawa niya sa'yo. Please lang, this time, magbuhay tayo ng tama. Para may masave. Para may madagdag na bago. Hindi tayo magdadagdag dito sa church ng mga loss. Ang idadagdag natin dito sa church, yung mga lost masisave because of the saving knowledge. Hindi natin sila influensyan dahil kaibigan lang natin sila. Hayaan natin silang masave because of our good testimony. That we are washed by the blood. We respect the blood of the Lord Jesus Christ. Sana balikan natin yung pinaka-reason natin. Sometimes, parang ordinary na lang yung Lord's Supper. Because we just pray, we just partake. Pero wala man lang tayong sinabi na, Lord, personally, thank you for your sacrifice. Amen? Hindi ako galit, amen? Pero kailangan natin seryosohin ng Panginoon. Iniiyakan ko every time na meron na si save. Tuwang-tuwa ako for the last, from time to time, may opportunity to share. Share lang ng share, may masisave. Hindi man yan araw-araw, pero may nasisave. Ilang tao. Ilang beses na ang dami ng dinalang ang dami ng dinala. Ang sabihin ko sa inyo, pag narinig nyo to, may mga ibang tao na hindi na pumupunta sa church dahil na-open sa testimony ng ilang miyembro natin. Ulitin ko, sayang na sana naalagaan yung tao na yon, nag-grow, nagamit ng Panginoon, but na-stumble because of our testimony. So sana sa susunod, we have this opportunity. I thank God He prayed for us na hindi mahulog. I thank God He prayed for us na ma-revive. I thank God He prayed for us to go back. Nasabihin ng Panginoon, labest thou me more than this. I pray, sasabihin natin sa Panginoon this time, Lord, I want to love you. I don't know how to start, pero gusto ko mahalin kita. Lord, alam ko na hindi ako naging maayos this year, pero this time gusto ko mahalin kita. This year gusto ko may gagawin ako for your sake. For the gospel's sake, para may masave. Amen? We are not perfect. Pero kailangan, natin ito, na may gagawin tayo because of the blood of the Lord Jesus Christ. Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. So I know na may special na message ang Panginoon sa bawat isa sa atin. I pray na na-appreciate mo yung blood of the Lord Jesus Christ this evening.
I pray na this time, do not just look on the blood of the Lord Jesus Christ as an ordinary blood, but it is very precious. Precious that can save sinners. Precious that can revive uh, ang isang nanglulupaypay. Precious na kaya magbigay sa atin ng victory. So hindi ko na patatagalin na invitation. If God spoke to your heart habang tumutugtog ang ating pianist, gumawa tayo ng pagpapasya. Kausapin natin ang Panginoon. This time, ayusin natin. Iyakan natin ang Panginoon. Nakipag-usap tayo sa Kanya. Pahalagahan mo yung blood niya. At kung ikaw hindi paligtas, alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. He died on the cross for you. At gusto niya tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. So kung meron man dito, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor para i-share sa'yo kung paano mo tanggapin ang Panginoon. Meron ba dito? Taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Sa ating lahat ng mga Kristyano, huwag mong apakan at yurakan ang dugo ng Panginoon. Igalang mo yung sacrifice niya. Let's pray na ayusin natin ang buhay natin this year. Okay? So tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Lord God, I pray na tulungan niyo po kami na pahalagahan namin ang iyong prayer. Pahalagahan namin ang iyong sacrifice. Pahalagahan namin ang iyong dugo. Lord, i-bless niyo po kami, Panginoon. And I pray na babalik kami, Panginoon, for the things na gusto na nais niyo po ipagawa sa amin. If there is a true repentant heart, Lord, we know, Panginoon, na this time gagawin namin kung ano yung tama. Forgive us, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Thank you sa iyong faithfulness to forgive us, faithfulness to cleanse us, faithfulness to pray for us, and faithfulness to give us victory. Lord God, maraming salamat po that you assured us, Panginoon, na pwede kami magkaroon ng victory. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami na ma-accomplish namin ito, Panginoon. We are not worthy. Alam namin, Panginoon, na wala po kami may pagmamalaki sa inyo, Panginoon. But Lord God, we want this time to serve you honestly, with all our heart, with reverence sa inyong pangalan, Panginoon. I-check niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Examine our hearts at gawin namin po, Panginoon, kung anong tama. Apply niyo pong lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.